kahit sino hong lawyer ang kausapin ninyo. Basta hindi nila kakampi, kasi pagkakampi nila may naratibong ano yan eh, positibo sa kanila, tapos ang kanilang sasabihin is ano sa kanila, pabor. Katulad yan, di ba yung kanilang spokesperson na si Claire Castro, sabi niya, wala na tayong magagawa. Tama daw ang ginawa. Paanong tama? Paanong tama? Hindi nga tayo member ng ICC. Wala ngang warrant yung Interpol. Oh. 'Di ba saan ba binasa yung warrant? Sa cellphone. Tapos 'di ba, kapag nag-file ka ng warrant, dadali mo sa korte ng Pilipinas muna, tapos bibigyan mo at least 24 hours to prepare or kung ano man, karapatang pangtao 'yan, hindi nyo lahat binigay 'yon. Dahil paulit-ulit yung sinasabi, we cannot do anything, or yung mga lawyer ng abogado ni President Rodrigo Roa Duterte is wala nang magagawa. So it's time for the people. It's time for the people to do something about it. Kasi kung yung isa, kaya sabihin mo, just imagine, gano kamahal ng karamihan ng mamayang Pilipino si PRRD, still pa rin. Still, ang ginawa nila, pinatapon nila, binenta nila sa ibang dayuhan, tapos sabihin nila na si PRRD pro-China. Tapos, yung kapwa Pilipino nyo, binenta nyo sa dayuhan din. Anong pagkakaiba nun? Di ba parehong dayuhan yun? Di ba? So, ganun pala. At saka, another one, edi magkaso na rin tayo lahat sa ICC. Kung panapayagan naman pala nila, pwede naman pala yun na mapadala dun tong mga yung mga nang-a-abuse dito sa ating bansa. 'Di ba? Kasuhan na rin natin sila. Okay nga, mag-member tayo ulit eh. Oh, mag-member tayo ulit para magalit sa atin si Trump. 'Di ba? Si President Trump nga sabi niya ayaw na niya ang ICC. 'Di ba? Oh. So, 'di ba nagko-contradict 'yon kasi usually dapat allies tayo ng Amerika. Tapos kino-contradict din natin yung kagustuhan ni Trump na mangyari. 'Di ba? So ano 'yun? 'Di ba? 'Yan yung akin. 'Yun. So again, sabi tandaan nyo, yung paulit-ulit nilang naratibo, wala na raw tayong magagawa kasi nasa Netherlands na si PRRD at hindi na raw under ng ating jurisdiction. Nagkamali ho sila kasi sa kanilang ginawa, lalo tayong magagawa. Kasi the way they did it, sobrang daming illegalities. Yun lang the fact na hindi na tayo miyembro ng ICC. Yung fact, yung lantarang paghihiwalay dun sa mag-ina ni PRRD na si Kitty at saka si Hanilet. Sa video, kahit na ano pong naratibo, balik ta rin nyo nandun ho sa video. Kitang-kita natin. Nakita rin nyo kung paano hilayin ni Torre gustong hilayin ni Torre si PRD. The way he speaks, napaka walang respeto sa ating batas kasi the way he handle it hindi rin naaayon sa batas. Basically, etong gobyernong to binastos ang ating Supreme Court, binabastos ang Supreme Court, hindi dinaan sa ating sariling batas ang pag-aresto kay PRRD sa ating Tatay Digong, na ang tawag pa nga sa atin DD shit, sila BB shit, full of bullshit at panglilit lang sinungaling. Diba? So, anong basihan ko nagsisinungaling? Oh, sabi niya, hindi raw niya i-entertain ang ICC. Hindi raw niya papansinin kasi hindi na raw tayo member
miyembro, pero anong ginawa nila? So yung nagkutsaba-kutsaba dyan, lahat kayo kasuhan, lahat kayo makakasuhan actually. Lahat kayo mananagot. Yung akala nyo, nakaisa kayo, hindi kayo nakaisa. Kaya etong nangyayari ngayon, lalo nyo lang pinasama. Yung kasi, yung mga kayo, ang mga ugali nyo, ang sinasabi nyo is, wala na, laos na si PRRD, ang Duterte, wala na yung, wala nang, what do you call this? Wala nang pakialam. Diba? Ang mga tao. So, ngayon, nakita nyo, all over the Philippines, ang dami-daming, nag-rally, protesting for what you did. So, kung sa tingin nyo, pauulit-ulitin nyo pa rin yung sinasabi nyong tama kayo, pipilitin nyo pa rin yung naratibo nyo na wala kayong maling ginawa, ay nasan yung batas? Bakit hindi nyo dinala sa local court before nyo sinorender? Kasi yung local court magdi-decide kasi alam nyo, may mali kayo. 'Di ba? May mali kayo. So, kasi, bakit kayo nagmadali? Bakit tayo pag gumasos, pera pa ng bayan, private jet, na minadali nyo siyang tanggalin dito? Na akala nyo, pag nawala siya dito, mananahimik na yung tao, mababahag na ang buntot. So, ano yun, 'di ba? Ano yung nyo? Ano yung naratibo nyo? Yun yung punto ko. Saan kayo ngayon pupulutin? So, good luck din sa inyo. Kasi, kayo nag-umpisa ng gulong. Well, alam mo naman, dapat natin itindihan din si Yusek Claire Castro dahil siyempre kailangan niya depensahan din yung administrasyon. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na, alam mo, ang ebidensya naman nandyan na sa inyo eh. Nandyan din sa social media ang ebidensya. Unang-una, yung AKAP na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng AKAP na walang guidelines. Pero ito'y na-distribute. At ang sino nakinabang dito? Mga congressman na pinalabas pa nila, nakakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito, at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Ano ibig sabihin nun? At kami nga sa local government, gusto naming i-share yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Pero sila, ayaw nila. At talagang puspusan nun, lalo-lalo na nung December, grabe yun, ang bigayan nun, na pati yung ibang mga mayor sa ibang lugar, talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ngayon naman, dahil doon sa controversy na yun, alam mo si Secretary Rex, napaka-decente niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya. Sabi niya, there will be no AKAP for 2025 budget for the SWD. But pati siya mismo, he was surprised na after the BICAM, nagkaroon ng AKAP. Hindi naman niya ni-request yan sa NEP. It's the President's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng AKAP. Para kanino yung AKAP? Ngayon, tingnan mo, kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na, na-approve na yung guidelines ng AKAP, ipapadala na namin dyan. Doon sa loob ng Congress. Makikita mo pa doon good day Kong, nakalagay pa doon So, ibig sabihin, sila na naman. Unang-una, ang trabaho nyo gumawa ng batas. Hindi mamigay ng ayuda. Hindi yung lagi na lang puro pagkakapirahan nandiyan kayo lagi. Nakasawsaw kayo yan basta pagkakapirahan. Okay, yung AKAP, nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung PhilHealth, o wala silang nilagay sa PhilHealth, by the way. Pati yung defense, binawasan nila. Pati yung pension, binawasan nila. Pati, DSWD, tinanggalan nila ng 4-piece, mga 50 billion sa 4-piece nila. Tapos,
Nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH by as much as 289 billion. Ano ibig sabihin nun? Nilagyan nila ng akap, pero dinagdagan nila, bigla silang dinagdagan din nila yung kanilang DPWH budget. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho yan. Ibig sabihin, pagkakapirahan na naman yan. Yung mga project na yan, alam niyo, yung mga project na yan, nakasawsaw na naman sila dyan. Basta DPWH, no? 25%, 35%, 40% ang kinukuha ho nila dyan. Another is, ang nakakalungkot ho, sila pa ho yung contractor, kalimitan, sila pa yung mga supplier. Kaya yung mga 40%, 35%, hindi pa ho yan. Meron pa hong dagdag yan kasi sa profit nila as contractor. Aabot pa huli yan additional siguro 15 to 20%. As supplier, sabihin natin another 15%. Kanila na lang ho lahat. No? Ganyan ho katakaw ang ating mga babatas ho ngayon. Unang-una, sino ho ba? Tanungin ko sa inyo. Sino ho ba ang namimili ng mga district engineer at regional director ng DPWH? Diyan ho, malalaman nyo. Yan po yung mga ebidensya.